Atin hong bigandaan na ang ating unang panauhin ngayong umagang ito, si Comelec Chairman George Garcia, doon po sa mga gustong malaman paano ho yung precinct finder na inireport kahapon. Ito yung pag-uusapan natin. Kasi ang mga unang balita, parang ang daming glitches. May naka-experience ng problema, hindi agad nakakonect. Pero sabi ng Comelec kahapon, hindi raw glitch yun. Tsaka siguro magpaturo tayo kay Chairman, paano ba paggamit ng precinct finder na yan? Baka naman meron kayo pinupuntahan, hindi nyo naman dapat puntahan. At kung naliligaw kayo sa paghanap ng presinto nyo, ito yun na makakatulong sa inyo. Chairman George Garcia, magandang umaga po sa inyo, sir. Orly and Weng, sa saksi sa Double B, Radyo na TV pa. Magandang umaga po, Chairman. Hi, Chairman. Magandang umaga po, Sir Orly Mamueng. Sa ating mga kababayan, magandang umaga rin po. Diretso ko na ho doon sa mga nakarating po sa inyong mga impormasyon doon sa pagsisimula ho ng precinct finder. Meron na ho umanong mga problema, yung ang word na term na glitches ang naging topic po kahapon. Pwede bang pakikwento nyo ang yung observation po na Comelec po dito, Chairman Garcia, sir? Siyempre po, Sir Orly, tama po kayo. Again, nilaunch na po natin kahapon yung ating pong precinct finder. Yan ay dagdag na paraan para po malaman natin saan tayo boboto, anong presinto, saang lugar, yung elementary school na pagbobotohan po natin. Ngayon po, siyempre yung kahapon, binuksan po natin yan. Meron po kami mga tinitingnan muna na mga bagay, mga strategies natin. Kasi po alam nyo, Sir Orly Mamueng, noong 2022, 35 million po ang attempts na tinanggap ng aming precinct finder para ma-hack siya. Pero wala po naging successful. So yan po mga ganyan, medyo yan po ay mga pamamaraan para po malaman natin kung ano ang magiging response ng publiko at lalo-lalo na yung mga mag-hack ng ating pong sistema. Kaya po doon sa ating mga kababayan, pakisigurado lang po na eksakto yung pangalan nyo and at the same time hindi po mali ang birthday, hindi po mali yung mismong period, comma, dahil hindi po yon ang magiging result. Malalabas po parang wala kayong records. Pero pag tinry nyo na, tiningnan nyo na at kinorek nyo talaga, dyan po makikita nyo na yung mismong precinct number nyo at saka yung barangay elementary school saan kayo boboto. Yung nangyari kahapon, nasabi nagkaroon ng mga problema po nung nag-try silang pumasok sa precinct finder. Sabi niyo po hindi matatawag na glitch yon. Kung hindi glitch, ano yon, Chairman? Hindi po glitch yun. Madami po dyan, Mamueng, kahit po siguro kayong dalawa, Sir Orly, mamaya mag-try. Basta po eksaktuhin lang po yung pangalan. Halimbawa, yung Maria. Yung pong iba nagtatext ng Maria, tapos wala yung period, tapos yung pangalan po nila, pagka po MA lang, tapos yung pangalan nyo, hindi po talaga yun, wala akong makikitang record sa ating pong sistema. Dapat po kukumplinohin. O kaya naman, junior pala siya, Sir Orly. So ibig sabihin, yung detaling binigay nyo sa Comelec, yung pong kayo nagparehistro, yung po ang gamitin yung detalye sa precinct finder. Tama po kayo, Sir Orly. Sana po yung pong ilagay natin lahat. At titingnan niyo po mabuti, baka naman maya-maya may mali po doon. Sa halimbawa, meron kayo napagdugtong sa pangalan niyo, dapat ay nakaseparate yun. Dahil nung nagpa-register kayo sa amin, nakaseparate po yun. So para lang po eksakto, dahil kahapon po ang dami pong nag-try. Kahit dito sa opisina ko nga, nag-try sila, nakapasok po sila at nakuha po nila mismo yung mismong precinct numbers po nila. Pero gusto ko lang din po liwanagin, Sir Orly Mamueng. Siyempre, meron din po tayong voters information sheets na pinapamahagi ngayon sa buong Pilipinas. And therefore, maaaring madami po sa inyo ay mga nakatanggap na ng tinatawag natin na voters information sheets. Doon naman yung mga, para pag-double check, andun yung mga pangalan din naman at information nila dyan sa VIS. Chairman, ano po? Yes po, kasama na rin po yung mga pangalan ng kandidatong national at saka po ng local at yung panuntunan sa pagboto natin at kung ano po at paano tayo mag-shade ng ating po mga balota. Okay. Ang VIS, very individual yan, hindi ba, Chairman? Kung halimbawa si Orly Trinidad, doon sa VIS na matatanggap niya, na doon ang pangalan niya, detalye niya, pati presinto niya kung saan sa boboto. Ngayon, tulong kabaga, maraming paraan ang Comelec na binibigay sa mga botante para maging madali ang pagboto. Dapat wala nang dahilan para magkaligaw-ligaw ka by the time na election ay dumating. Ay opo, Mamueng, dahil pumaliban sa voters information sheet, maliban po sa ating precinct finder doon sa mga may access sa internet, pagpasok po ng mga kababayan natin sa loob ng elementary school, meron kayo makikitang lamesa doon, nakalagay Voters Assistance Desk. Ang nagmamando po niyan, mga tauhan ng PPCRB, mga volunteers po nila. May listahan po doon, Mamueng, ng mga pangalan ng kandidat, ng mga botante para pwede na nila munang itanong saan ba yung aking presinto, saan po ba located dyan, ano po ang precinct number ko.
Pagdating po nila sa labas ng presinto, kung saan sila boboto, meron na naman pong listahan doon, nakapaskil sa labas. May pictures pa po ito ngayon, first time. Colored po yung pictures nating mga botante. At pagpasok po natin sa loob, meron na naman pong listahan doon, nakalibro yung listahan. May pictures, meron po tayong sample ng signatures natin at doon po sinusulat yung serial number ng ating mga balota. Yun. Kasi ano natin yung senaryo na tuwing Eleksyon eh. alas 5, alas 6, alas 7 ng umaga, ang haba ng pila kung saan boboto, hindi alam sa presinto. Ayaw na natin makita yung chairman. In that case, itong mga VIS, itong precinct finder, kung sakasakaling halimbawa si Weng, wala pareho din yung pangalan niya. Pwede bang itawagin at maiwas to at hindi niya kailangan pang pumunta ng voters assistance desk sa mga presinto at maiko-correct na agad sa pamagitan ng precinct finder kung wala siya ron? Magagawa ba yun, Chairman? Opo, Sir Oli. Pwede po kagad sila mag-inquire, makapunta sa ating pong local COMELEC. At yun nga po yung sinasabi natin, meron po kasi mga botante na nakaligtaan. Hindi pala sila nakaboto ng barangay and SK elections. At hindi rin pala sila nakaboto ng national and local election, nakakaligtaan. So pagka po ganoon, kayo po ay deactivated and therefore hindi kayo makakaboto sa darating na halalan. Meron bang nitong pagbe-verify bagong precinct finder, may mga natuklasan ho ba COMELEC na mga flying vote? Ibig sabihin, nagrehistro dito sa distrito, nagrehistro rin sa distritong ito. Ano ho ang kinatan nila at ano po yung mga fake voters po na natuklasan po ng COMELEC, Chairman? Tama po, Sir Oli, meron po 1 million po lahat yan simula February 12 hanggang September 30 na nakita nating double or multiple registrants. Sapagkat ang ginawa po nila, hindi po sila nag-file ng tinatawag na application for transfer of registration. Kung hindi ang ginawa ng iba, nag-file na kaagad ng application for registration bilang bagong botante. Ganung meron na silang existing na registration sa amin. Okay. Ang mangyayari po, pagka ganyan, 2 ang registration o 3 ang registration, mababaliwala po yung pinaka-latest na registrations at matitira lamang yung kauna-unahang registration na talagang maaaring wala na sila. Hindi po namin pwedeng tanggalin yung unang registration sapagkat ang bawat isa ay may karapatang makaboto sa ating saligang batas. Okay, kung halimbawa, sa kaso ng double registration, Chairman, may isa doon matitira o totally both tatanggalin ng COMELEC? May isa pong matitira, yun po yung Yung unang registration. paano Pero po yung kung- pinaka-latest na registration, tanggal po yun. Paano po kung lumipat siya at ang tama na niyang address ay sa second registration? Tama po yun sana, pero dapat po hindi sila nag-fill up ng panibagong form as a new registrant. Dapat po ang kanilang finill upan at yung po yung paulit-ulit nating binabanggit dati, dapat po application for transfer of registration only. Yun, kailangan transfer lang. Hindi Kasi na otherwise, makakorek ngayon double yan, register, hindi na, may Wala na habol pa panahon ba? para may correct yan, Chairman. Opo, wala na po kasi hanggang September 30 lamang po yung ating registration, application for transfer, change no kung ano man sa kanilang registration, revival or reactivation ng registration hanggang September 30 lang ng 2024. Chairman, balikan ko lang precinct finder. Pwede mo kami bigyan ng walkthrough paano po gumamit ng precinct finder para doon sa mga nakikinig sa atin at nanonood po sa Lalo na WTV. yung mga hindi techie. Yung mga hindi techie, paano ba natin gagamitin ang precinct finder, Chairman G? Ayan, tingnan niyo po yung aming website, yung www.comelec.ph.com. Ay makikita niyo po dyan yung mismong precinct finder. Medyo makikipindot niyo lang po yon at pagkatapos tatanungin lang po kayo yung eksaktong pangalan po ninyo at mismo pong birthday po ninyo para ma-verify. Para din tayo nag-i-inquire sa bangko o pagka medyo may gagamit tayo na tatanungin tayo o kaya yung credit card natin. Alamin muna anong birthday mo o anong ganito, sino nanay mo. So, kailangan meron naman kaming basic na information para lang malaman namin na talagang yung nag-i-inquire ay yung mismong botante. Kasi otherwise, baka po ma-violate yung tinatawag na data privacy. Baka po pwede, kumplituhin po natin yung ating pong, halimbawa po, yung first name, given name, middle name, pakikumpleto po at pakikounter-check mabuti bago natin i-inquire o pindutin yung inquiry, pati po yung mga exactong dates natin para po maibigay kaagad yung information. Paano pong halimbawa may mga senior citizen, di ba, na hindi techie? Tulungan mo nga ako dito sa precinct finder. Gusto kong dumanas na magamit ito para madali ang pagboto ko by May 12. Pwede naman yun kasi ang kailangan lang naman ay personal details ni lolo at ni lola. Halimbawa, tutulungan siya ng apo. Hindi magkakaroon ng mga technical na problema doon, Chairman. Wala po, hindi po ito katulad ng enrollment
sa abroad na kinakailangan makuha yung biometrics, yung picture ng ating itsura, mukha, mata, etc. Ito po, ibibigay lang yung informasyon na hinihingi at basic lang po yan, birthday lang at saka po yung kanilang eksaktong pangalan. So pwede po si Apo, pwede po si anak ang mag-inquire, ano sa atin at makikita niyo po yung ating mga lolo't lola, ni nanay at ni tatay, yung kanila pong registration at yung mismong presinto o yung barangay elementary school kung saan sila nakarehistro. Okay. Walang pagkakataon, Chairman, na iba yung lalabas sa precinct finder kaysa doon sa nasa voters list na nandun sa hawak ng inyong mga electoral boards pagdating ng eleksyon. Opo, dapat parehas na parehas po yan kahit yung ating voters information sheet, kahit yung nasa voters assistance desk, kahit yung nasa labas ng presinto, yung nasa loob, pare-parehas po yan sapagkat iisa lang po ang source natin. Tama. Kaya po doon sa lahat na nakikinig sa atin, ay yung amin lang pong COMELEC website ang inyong asahan. Huwag po kayong aasa sa mga kung anong link. Baka po kasi hinihingan pala kayo ng informasyon, marketing pala yon para kayo ay mabentahan later or whatever. Yung link lang po ng COMELEC, yung government site po natin, yan po ang inyo pong i-inquire. Itong katabi ko, si nagsubok Joyce, ng precinct chinek finder niya. Okay naman, ano? Nakuha niya legit na. daw siya, legit. Hindi ka pa boboto. At least galing alam niya, mo na kung Chairman, saan no? ka presinto. Maganda, mabilis Ngayon naman mo daw. lang chinek yan? Wala pa 1 minute. Walang 1 minute. Nakakuha na siya ng kanyang presinto, Chairman, sa precinct finder. Opo, actually po, Ma'am Weng, Sir Oli, ganyan din po yung pag-enroll ng overseas voters natin. Mabilis naman po talaga rin. Medyo pagka po talagang pagtsagaan lang po kasi minsan kailangan yung liwanag o kailangan, hindi po naman kinakailangan kung anong klaseng cellphone natin o anong klaseng laptop or iPad, hindi po. Basta ibigay lang po yung tamang informasyon. In less than 1 minute, makukuha po natin. Interesado ako sa unang binanggit nyo. Ilang beses nagtangkang ihack itong precinct finder? 35 million. 35 million attempts po. Hindi naging successful. Wala po, hindi po sila naging successful. In-improve po natin yung sistema dahil sa ating karanasan noong 2016 na nahack ang COMELEC website. At the same time, siyempre yung aming mga tauhan, patuloy ang pagtitraining at 24 hours a day po ang pagbabantay namin dyan. Okay, last na lang, Chairman, kagabi po nagkaroon ng karahasan sa Cagayan. Isang mayor po doon ang napatay habang nasa gitna ng kampanya. Ano po ang aksyon doon ng COMELEC? Hinihintay po natin ang official na report ng Philippine National Police. Tinitingnan natin anong category po sila sa kasalukuyan. Pwede po namin ma-improve at ma-increase ang category po doon from orange halimbawa to red. And at the same time, kung kinakailangan magdagdag po kami ng puwersa, kaagad po namin dadagdagan. Yung paglalagay sa COMELEC control at this point, masyado pong premature pa, Ma'am Weng. And therefore, tingnan po natin yung development hanggang susunod na araw. Okay, Chairman, Maraming salamat po, ha? Good luck po ulit sa inyo, sir. Thank you po. Salamat po, Sir Oli, Ma'am Weng. Mabuhay po.